Universal Studios Japan. Yan na, nandito na kami sa may Minion Park. Gray, mas magugustuhan mo dito. Dito na kami sa Harry Potter World. Grabe, parang nasa movie talaga. Tapos ayan yung Hogwarts. Nandyan din yung ride ata. Kinakabahan ako sa ride. Okay lang. Sakay na kami sa airplane. Hello! Nandito na kami sa airplane. Good morning! Day 5 na natin dito sa Creatorverse. And for today, pupunta tayo sa Universal Studios Japan. Siyempre, first time ko dito. Although nakapag-USS na ako, Universal Studios Singapore. Siyempre, iba pa rin dito sa Japan, di ba? So, kasama ko yung mga ka-group ko. Meron kaming meet-up call time doon na sa loob ng USJ. Okay, noted. Tapos ano yung sayo? Here! Universal Studios Japan! Tayo the whole time. So pagpasok dito sa may entrance, merong security check, may x-ray, tapos yung mga water, pinapahiwalay, hindi pinapasok sa x-ray. Pinapasabay sa tao pagpasok, tapos pinapalagay dito sa ulo, sa ibaba. Tapos dito pa lang yung pinaka-entrance, yung ipapakita yung ticket. Wonderful day. Thank you for visiting Universal Studios Japan. Yan na, nandito na kami sa may Minion Park. Nasa bandang dulo pala siya, unlike sa USS na nasa unahan lang siya. Kung ako lang mag-isa dito, baka maligaw-ligaw na ako. Buti na lang, kasama ko sila kasi kailang beses na sila dito, so medyo kabisado na nila. Meron pa naman kaming hinahabol na call time. Papasok na kami dito gamit yung express pass namin. Ganyan kahaba yung pila kapag sa regular lane lang. Dito sa express pass, meron pa rin naman talagang pila yan. Pero compared dun sa regular, mas maikli na to, mas mabilis makakapasok. Ito yung express pass. So nakalagay yan dyan yung QR code, tsaka yung mga rides na kasama doon sa express pass. Tapos pagpasok nyo sa express pass lane, iscan lang nila yung code para papasukin kayo dito. Tapos na kami sa first ride namin, Despicable Me Minion Mayhem. And ine-expect ko, katulad siya sa USS, pero mas maganda to. Yung kwento, yung film, yung movie, pareho lang siya. Pero yung setup, mas maganda. Naalala ko dito yung Independence Day dun sa Genting. Ganon siya, as in, isang buong screen. Tapos para nasa maliliit kayo na pods, ganon. Mas maganda dito. Gray, mas magugustuhan mo dito. Excited na ako pumunta dito, kasama kayo. Ito yung next namin na sasakyan. Ito, hindi ko to alam. Walang ganito sa USS, sa pagkakaalala ko. So, first time ko tong masasakyan. Nakapila na kami dito sa regular lane. 10 minutes wait lang naman yung nakalagay dun sa harap. So, mabilis lang yon. Actually, kapag kasama namin si Gray, kapag mga 10 minutes, 15 minutes, carry pa sa amin yan, pumipila kami. Mabilis lang talaga yan. Pero kapag beyond that, yun na yung alangan kami kasi matagal. And si Gray, iinip yan talaga sa pila. Kukuha dito ng blaster pick up. So ano ata to? Baril ata to na ride. Isa kami dito sa VillainCon and masaya siya. Nakakangawid nga lang kasi mabigat yung blaster. Tapos nakatayo lang. So careful kayo kapag may kasama kayong bata. Make sure na hindi sila malikot, talagang nakatayo lang kasi umaandar siya. Parang walkalator, ganyan. Tapos magbabaril-baril lang kayo ng mga coins. Tapos merong point system doon. Feeling ko magugustuhan to ni Gray, pero baka mabigatan siya dun sa blaster. Dito kami sa souvenir shop para magtingin-tingin. And ang so cute na mga Minion items. Magugustuhan to ni Gray. Kutsi-kutsihan. Ito ang cute, oh. Pang sasakyan ata to. Naku, baka pag nakita to ni Gray, gusto niya to. Meron din mga stuffed toys. Ayan si Gru. Tapos merong mga baril-barilan. And merong wand na Minion. Ito naman yung sliders na ride. Outdoor siya na para kang nasa capsule nila. Ano tawag doon? Yung sasakyan nila. Kutsi-kutsihan. Ay, magugustuhan dito ni Gray. Tumambay muna kami dito sa loob ng resto para malamig. Tapos,
Bumili ako ng mango frozen smoothie. How much? Yes, 700. 700 yan, ayan. Wala nga akong dalang card. Gcash card yung dala ko. Pero may cash naman ako. So, yun na lang pinabayad ko. Ito pala sa isang wallet yung mga cards ko. Sarap. Dito na kami sa Harry Potter World. Ready na kami sa next ride namin. Grabe, parang nasa movie talaga ng Harry Potter. Yung mga nakikitang mga stores dito. Parang yung makikita mo sa movie, ganun. Tapos ayan yung Hogwarts. Nandyan din yung ride ata. Pasok na kami dito sa Forbidden Journey, dito sa Harry Potter World. Tapos ini-scan na yung ano namin, QR code para sa Express Pass. Medyo kinakabahan ako kasi dun sa harap merong height requirement. Tapos lampas siya sa sa height ni Gray Gray. Kaya ang indication ko kasi kapag lampas sa height ni Gray Gray, medyo extreme siya. Pero sabi nila is 4D ride lang naman daw siya. Hindi naman siya super bilis na roller coaster. So, let's see. Tingnan natin. I-update ko kayo. Hi, Marvin. Hello. Kinakabahan ako sa ride. Okay lang. Kasi may sabi ko may height requirement. Kasi yung height niya, mas mataas dun sa anak ko. Ibig sabihin, hindi ito pang bata. Tapos na kami dito sa Forbidden Journey. Bawal kasi mag-video sa loob. Lahat talaga pinapapasok dun sa locker. May mga lockers doon, as in lahat ng gamit nandoon. Tapos meron lang susi na pwede namang ilagay sa wristband, itatali. Para siyang 4D na may halong roller coaster. Tapos meron pa ganyan-ganyan sa upuan. Tapos may medyo papahiga ka. Masaya siya. Medyo may part lang na parang nakakahilo yung pinapanood. Tapos may mga gulat-gulat effects, ganyan. And feeling ko ang reason kung bakit may height restriction sa mga kids kasi may mga gulat-gulat. Pero yung 4D na part, feeling ko may enjoy yun ni Gray Gray. Ayun nga lang, may mga gulat kasi tsaka may mga parts na madilim. Kaya siguro hindi siya pwede sa mga younger kids. So ayun, at least na-experience ko yun kasi kapag kasama namin si Gray Gray, hindi ko siya may experience ng ako lang. Kasi si Gray Gray gusto niya mag-ride din siya, eh hindi nga siya pwede. Ito yung next na sasakyan nila, Flight of Hippogriff. Pero medyo pa-roller coaster siya kasi tingnan nyo naman dito pa lang meron na siyang paslant na ganyan tapos pababa. So hindi ko carry yung mga ganyan. Nakain muna kami dito sa Amity Landing Restaurant kasi magto 2 o'clock. Ay 2 o'clock na. Tapos yung next ride namin is 3 PM pa. Kaya may enough time pa kami para kumain. So kain muna tayo ng lunch. Ang in-order ko is yung kids meal. Kasi kapag yung regular meal, feeling ko hindi ko mauubos. Yung kids meal ito, isa lang yung option ng kids meal. So may burger, fries, tapos may drinks na pala siyang kasama. Tapos meron pang parang dessert. So 1,000 to. Ito, tapos na kami mag-lunch and ngayon papunta kami dito sa Super Nintendo World. Meron kaming time entry ng 3 PM. So dito pala take note na hindi kayo basta-basta makakapasok kasi meron time entry. Kasama na to sa ticket, yes. Pero kailangan nyo para mag-register or mag-reserve ng time slot. Sa app yun, dun nyo siya pwedeng i-reserve. So ang recommendation nila is as soon as makapasok kayo dito, mag-register na kayo ng time slot kasi nauubusan. Tapos kapag hindi nyo na agad, mga gabing slots na yung nagiging available. So, mas okay na pagpasok nyo, na kayo, register na agad dun sa time entry. Morning! Nandito na kami ngayon sa Naiya. Kasama ko si Gray Gray. Hello! Punta na kami ni Gray Gray sa boarding gate. Nag-iba yung boarding gate namin from 108 to 107. Magkatabi lang naman. So, ito na yung boarding gate namin. Gate 107. Papahuli na lang kami kasi ang dami na nakapila. Ito na kami sa plane. Ayan si Gray Gray.
play ni Daddy. Hi ka, Daddy. Take note din pala na kailangan on time kayo doon sa time slot nyo. Kasi kapag kunwari 3 PM yung time slot nyo, pero 3 PM wala kayo dito, hindi na kayo pwedeng makapasok sa next slot. Kumbaga hindi kayo mamumove sa next slot. Talagang forfeited na siya. Ayan na, nandito na kami sa loob. Ayan na siya. Ang ganda oh. Papasok na kami dito sa ride na Mario Kart Koopas Challenge. Tapos ito yung lane ng mga express pass. Head bob. After ng ride, ito yung souvenir shop. May mga stuffed toys. Yan. Si Mario. And syempre si Luigi. Meron din mga stuffed toy na keychain lang. Mga maliliit. Ayan. Tapos mga ganito, kutsi-kutsi. Ay, remote control siya. Magugustuhan to ni Gray Gray. Feeling ko gusto niya yan. Meron dinosaur. Merong Mario. Tapos na kami dun sa Mario Kart na ride. Chill lang siya pang bata. Tapos may din, interactive. May baril-baril siya na kunwari nagdadrive ka. Alam nyo, na-imagine ko dito si Gray Gray. Magugustuhan yan kasi may manibela. Ganon. Tapos pang bata lang talaga siya. Hindi ko lang na-check kung yung niya, yung height requirement is pwede si Gray Gray, pero a-update ko kayo kasi babalik naman kami dito kasama si Gray Gray. So kung nakasakay si Gray Gray, then pwede. Ito naman kami next na ride sa Donkey Kong. So, para siyang roller coaster. Ito pala yung ride, Minecart Madness. Under siya ng Donkey Kong Country. Sa pa rin siya, Nintendo World. Okay. Pusta kami sa Minecart Madness, nakala ko pang bata siya kasi may mga bata, although parang medyo mas matangkad na siya kay Gray Gray. Tapos yung height requirement nila medyo mataas na. Pero masaya siya. Alam mo yung mabilis lang siya. Tapos may mga drops, may mga pataas, may mga pag ganun-ganun na hindi mo alam kung saan na-connect pupunta. May mga pa-effects, ganyan. Masaya siya. I-try nyo. Kung halimbawang takot kayo sa mga roller coaster na talagang bumabaliktad, try nyo to na as starter nyo. Kasi takot ako sa mga rides. Hindi ako nagro-roller coaster. Pero ito, kaya ko and ma-recommend ko siya. So, i-try nyo dito sa Minecart Madness. Ito yung mga merch nila. Meron ka to. Ay, to? Alkansya. Ang cute. Ayan, oh. Tapos, merong mga stuffed toys. Meron din ditong mga keychain. And then, merong kutsi-kutsihan. Papunta kami ngayon sa Peacock Theater. Dito lang din siya sa loob ng USJ. Para sa exclusive party ng Klook. Para sa mga Klook creators. So, eto na yon, stage 23, 24, 25. So, stage 23. Marami pala siyang ganyan. Mga parang events place ata. So, dun daw kami naka-assign. So, ayan na yung Peacock Theater. Nasaan kami. Kasama na namin yung ibang mga Team Philippines. Singers Takumi and Kayla. And I'm McGregor, your host for today. Thank you very much for joining us. Thank you.
Dito na kami. Nakaland na kami sa Osaka. Osaka, Japan? Yes. Osaka, Japan na kami. Nandito kami ngayon sa Ninja Wi-Fi. Kukunin ko yung SIM card na binook ko from Klook. Physical SIM yung kinuha namin kasi meron kaming international na packet Wi-Fi. Itatry namin kung pwedeng gamitin yon, yung international na packet Wi-Fi using yung physical SIM card niya. So tingnan natin kung gagana siya. Kasi baka malit kami ng train basta baka malit kami ng train kasi ang tagal namin mahanap yung luggage namin. Nagtanong kami kung ano para makapunta daw sa luggage. Follow daw namin si Kuya para mahanap yung luggage namin. Kasi yung papunta pa lang kami sa airport sa train, doon namin inano sa pangdaanan yung pangdaanan para maano yung maleta ma-clean up. Kasi bawal pala maleta doon sa airplane, baka mahulog, baka wala nang space kasi. Atin to, diba? Basta nang kasi baka balik kami ng train, hindi pwede balik kami ng train. Punta na lang kami ng ATM para mag-withdraw. Tapos diretso na kami dun sa second floor para kunin yung iCoca tsaka pakapunta dun sa Rapid. Paakyat na kami dun sa second floor. Dun yung way papunta dun sa train. Tsaka most likely mga trains. Dun yung way, dun din namin kukunin yung iCoca card. Tapos sa taas na hindi kami mag-withdraw kasi anong oras na. Ito yung nakikita namin na JR ticketing office, yan yung JR pass. Tapos I think dun kami sa Nanikay papasok, pero bibili muna kami ng iCoca. Dito na kami ngayon sa Nanikay, papasok na kami. Yes, all ticket. All ticket. Go straight. Pagkapasok namin dun sa Nankay na kiosk, ay ang tawag ng turnstile, bumaba lang kami. Pinapag-elevator kami kaso escalator na lang daw. Ay, nag-escalator na lang ako kasi baka hindi kami umabot. Nandito na kami sa platform. Katulad nito may train na nakaabang, pero hindi yan yung train na sasakyan natin. Sasakyan natin itong Rapid. Car number 3 naman na kami. Bibili lang kami ng juice sa Vendo. May dumating na Rapid kasi hindi ko alam kung Namba to. Papuntang Namba. Hindi ko lang sure, try natin. Dito na nga yung train na Rapid. Yan, nilinisan muna. I'm not sure lang kung Namba talaga to, pero magtatanong talaga ako. Magtatanong ako pag may dumaan ulit, pero tingin ko Namba to. Sa kabila pala yung parang local na train nila. Nakasakay na kami ngayon sa Rapid train Nankay going to Namba. Hi. Hi. Grabe, mamaya ko kukwento yung pinagdaanan namin ni Gregory kanina sa airport. Good job kay Gregory kasi naging understanding. Ang daming mga nangyari sa amin sa span ng 2 oras na yun. Buti na nakabot kami sa train kasi kung hindi namin alam kung paano papunta ng Namba. Buti na lang, pero nakapaghintay pa naman kami ng time na yun. So sapat lang yung oras namin. Ayan yung train namin. Ayan. Maraming vacant. Pababa na kami. Ito na kami ngayon sa Namba. Navigate ko na lang papunta dun sa hotel. Parang more or less mga 1 kilometer away lang. So makakapunta agad kami. Sana hindi na kami maligaw. Dito na kami sa Namba. Nakababa na kami ng train. Ito yung sinakyan namin na Rapid. Kanina napapaisip ako kung Namba yung way.
Hello. Nakababa lang kami sa train. Wait lang. Ay, Coca yan eh. Yes po. Pero Ito yung QR. QR code dito guys. So ayun, naka-check-in na kami finally after ilang oras. Anong oras na? Past 9 na. 9. Aray ko. Past 9 na. Nakapag-check-in na kami. Smooth naman yung ano namin, yung journey namin ni Gregory. Hello. Yung mga Hello. i-room tour namin kayo kasi baka hindi na mag-room tour si May dito eh. Si May kasi bukas pa dadating kasi may event pa silang ngayon tsaka bukas. So room tour tayo. Ito yung main door. Tapos sa side niya may full length mirror. Tapos sa other side niya ito yung CR. Pakita namin yung CR sa inyo. And CR, pakita mo yung CR, Greg. Ito may toilet. May sink. Tapos mayroong bathtub. Ayan. Nandito rin naka-incorporate din sa shower. Ang liit lang ng ceiling. Abot na abot ko. Tapos may kasama na rin siya mga body wash, conditioner, tsaka shampoo. Tapos may hand soap na rin. Tapos ito yung Japanese style na as usual walang bidet. Pero Japanese style. Tapos paglabas natin dito sa side, ito yung lagayan ng mga, wala siyang closet eh, so mayroon lang siya mga hangeran. Ito. Tapos itong side na to, nilagay namin yung gamit namin. Tapos sa side dito, ito may TV, may air purifier, may trash bin, may refrigerator. Ito, na walang laman, maliit. Tapos may maliit na dito. Ano to flashlight. Tapos laundry bag. Tapos dito may tasa. May hair dryer, tsaka mayroong kettle. Tapos para may maliit na workstation dito. Hello. Hi, Gregory. Tapos, ito, si Gregory. Ayan si Gregory, meron siyang maliit na upuan, pero lagayan talaga ng luggage yan. Hindi namin nilagay kasi baka mas haharang lang doon. Kasi at least nakatayo na lang doon yung luggage. Hello. Tapos, ayan. Tapos ito, dalawang, semi-double. Alanganin kasi siya sa double, pero malaki siya sa single. So, feeling ko semi-double yan. Dalawa kasi for 3 person. Dito kasi sa Japan, sa hotel nila, strict sila sa numbers of guests. So, sinigurado na namin kasi baka magka-problema kami. Hindi lang ng daan, Tapos yung saksakan pala nila dito is parang sa atin lang din. Ayan. Kaso 110 nga lang. May USB port. Tapos may mga knob na dito na controllers. May maliit lang na clock. Tapos, meron kaming bintana. Buti na lang. Bintana kami dito. Yan, kita yung namba. Namba. Tapos may lock siya. Pero feeling ko na-open siya. Pero dahil mainit, di natin na-open. Ito pala yung hotel namin, yung si Tetsu Fresa Inn. Katabi lang siya ng Family Mart. Nakatabi ng Nambay Station, iPhone yung gamit ko kasi naglolo ko yung GoPro. Yari ako kay May. Naka-check-in na kami, lumabas na kami, bumili kami ng pagkain. Pasok tayo. Yan. Connected siya sa Family Mart, ang galing.